Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 131. Lumang Tipan, Judges 12, Judges 13. Bagong Tipan, John 6:6-71, John 7:1-13. Pagkatapos ng narinig ng marami sa kanyang mga alagad ito, sinabi nila, ito ay mahirap na katuruan, sino kaya ang tatanggap nito? Dahil alam ni Jesus sa kanyang sarili na ang kanyang mga alagad ay nag-uusap-usap tungkol dito, sinabi niya sa kanila, ito ba ay nakasakit sa inyo? Kung ganoon, paano kung makita ninyo ang anak ng tao na umaakyat papunta sa dati niyang kinaroroon? Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Walang pakinabang ang laman. Ang mga salita na nasabi ko sa inyo ay mga espiritu, at ang mga ito ay buhay. Gayunman mayroong ilan sa inyo na hindi mananampalataya. Sapagkat alam ni Jesus mula pa sa simula sino ang hindi mananampalataya at sino itong magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, dahil dito ay sinabi ko sa inyo na walang isa man na maaring makalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Pagkatapos nito, marami sa kanyang mga alagad ang bumalik at hindi na lumakad kasama niya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, hindi rin ninyong gustong umalis. Hindi ba? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan, at kami ay naniwala at nalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko ba kayo pinili, na 12, at ang isa sa inyo ay isang dyablo? Ngayon sinabi niya ang tungkol kay Judas anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya iyon nakabilang sa 12 na magkakanulo kay Jesus. At pagkatapos ng mga bagay na ito si Jesus ay naglakbay sa Galilea, sapagkat hindi niya gustong pumunta sa Judea dahil ang mga Hudyo ay nagpaplanong patayin siya. Ngayon, nalalapit na ang kapistahan ng mga Hudyo, na kapistahan ng mga kanlungan. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid na lalaki, iwanan mo ang lugar na ito at pumunta ka sa Judea, upang makita din ng iyong mga alagad ang mga gawaing ginagawa mo. Walang sino mang gumagawa ng anumang bagay na palihim kung siya mismo ay gustong makilala ng hayagan. Kapag ginawa mo ang mga bagay na ito, ipakita mo ang iyong sarili sa buong mundo. Sapagkat kahit ang mga kapatid niya ay hindi naniniwala sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang aking panahon ay hindi pa dumating, ngunit ang inyong panahon ay palaging nakahanda. Hindi ka maaring kamuhian ng mundo, ngunit kinamumuhian ako nito dahil ako ay nagpatutuo tungkol dito na ang kanyang mga gawa ay masama. Pumunta na kayo sa kapistahan, hindi ako pupunta sa kapistahang ito dahil ang aking oras ay hindi pa natutupad. Pagkatapos niyang sinabi ang mga bagay na ito sa kanila, siya ay nanatili sa Galilea. Subalit, pagkatapos pumunta ng kanyang mga kapatid sa kapistahan, sumunod din siya. Hindi hayagan ngunit palihim. Hinahanap siya ng mga Hudyo sa kapistahan at sinabi, nasaan siya? Nagkaroon ng matinding talakayan sa maraming tao tungkol sa kanya, sinabi ng ilan, siya ay mabuting tao. Sinabi ng iba, hindi, nililigaw niya ang karamihan. Ngunit wala ni isa na hayagang nagsalita tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga Hudyo. Mga awit, Psalm 59:9-19. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa iyong hindi nagbabagong katapatan, na makikita sa mga kwento ng mga hukom kung saan iyong binuhay ang mga pinuno upang iligtas ang iyong bayan. Kung paanong iyong binigyan ng lakas si Samson para sa kanyang layunin, bigyan mo rin kami ng kapangyarihan upang manatiling matatag sa aming tawag, kahit naharapin namin ang pag-aalinlangan at pagtutol. Sa mga sandali ng pakikibaka, naway makahanap kami ng aliw sa katiyakan ng iyong proteksyon, gaya ng sinabi sa awit kapitulo 59, na nagtitiwala na ikaw ang aming kuta laban sa mga hamon na aming kinakaharap.
Tulungan mo kaming yakapin ang katotohanan ng iyong salita, tulad ng mga alagad na nakipagpunyagi sa mahihirap na turo ni Jesus, na humahantong sa amin sa mas malalim na pananampalataya at pagkaunawa. Inihahandog namin ang aming buhay sa iyong matapat na mga kamay. Amen.